Noong panahong iyon, ang mga itim ay maaaring ipagbili, lalo na ang mga babaeng itim. Maaaring gamitin sa araw at maglaro sa gabi. Mataas ang halaga. Isang araw, dumating sa maliit na bayan ng isang itim. Nagulat ang mga puting residente roon. Sa panahong ito, ang mga itim ay karapat-dapat lamang maging alipin. Wala silang karapatang sumakay ng kabayo. Nagulat pa nga ang sheriff ng bayan. May baril na siyang sinasabihan ang mga may-ari ng alipin na mali na ipaangkas sa kabayo ang mga itim. Tapos kagabi lang, ang itim na yon ay isang ari-arian pa rin. At gaya ng ibang aliping itim, may posas sa paa. Inihahatid siya ng dalawang negosyante ng alipin sa bibili. May nadaraang dentista noon. Sabi niya, may hinahanap siyang saksi sa isang kaso. Isang itim, at gusto niyang tingnan kung isa ba sa mga aliping ito. Isang dentista ang nagsisiyasat ng kaso. Napakakakaiba. Alerto ang negosyante ng alipin na nagsabing walang nakakita. Ngunit handa na siyang umalis. Isang aliping nagngangalang Django ang nagsabing siya ay nakasaksi. Agad na bumaba ng kabayo ang dentista at nilapitan ito. Kilala mo ba ang magkakapatid na Brito? Paano naman hindi makikilala ni Django? Sila ang mga tagapangasiwa na siyang nang-abuso at naghiwalay sa kanya at sa kanyang asawa. Kung gayon, ikaw ang taong hinahanap ko. Natagpuan ng saksi, ang dentista ay masayang-masaya. Agad niya itong bibilhin si Django. Ngunit hindi inaasahan, ayaw ibenta ng negosyante ng alipin. Huwag kayong magmoldita. Siyempre, negosyo iyon. Umalis ka. Mahal kong Ginoo, ganyan ka ba ka-exaggerated na kilos dahil sa galit lang? O talagang tinutukan mo ako ng baril at gusto mo akong patayin? Huling pagkakataon na, Playboy. Sige na nga. Isang tao ang binaril at namatay agad. Ang isa naman ay naipit sa ilalim ng kabayo at hindi makagalaw. Nag-iwan ng pera ang dentista para mabili ang kalayaan ni Django. Tapos ay dinala na siya. Bago siya umalis, tinuro niya sa ibang mga aliping itim ang 200. Una, iligtas ang puting lalaki na nasa ilalim ng kabayo. At hayaan siyang ipagbili pa kayo. Pangalawa, patayin siya. At kunin ninyo ang inyong kapalaran. Maya-maya pa'y nakalayo na silang dalawa. At narinig na nila ang putok ng baril sa likuran. Mukhang hindi naman pala bobo ang mga aliping ito. Magdamag kaming naglakbay. Dinala ng dentista si Django sa isang maliit na bayan. Pagkakita sa aliping nakasakay sa kabayo, nagulat ang mga tao. Pagkatapos ay pumasok silang dalawa sa isang salon. Agad na pinalayas ng may-ari ang mga itim. Dahil wala silang karapatang pumasok sa salon. Nagalit agad ang dentista. Pinalayas niya ang may-ari. Saka siya mismo ang nagsali ng alak at pinainom si Django. Maya-maya, tinawag ng may-ari ang sheriff. Nakita kasi niya ang isang aliping itim na nag-i-inhuman sa salon. Mukhang nandidiri siya. Pinaparusahan niya ang dalawa. Sumunod naman ang dentista at lumabas. Pero hindi siya ang pinarusahan. Dumating kayo sa bayan ko, sa bayan ni Bill Sharp. Tapos magpapanggap pa kayo sa akin. Hindi pa nag-sink in sa mga tao ang nangyari, nang magpaputok ulit ang dentista, para makasiguro na talagang patay na ang sheriff. Bumalik siya sa salon at nagpatuloy sa pag-inom kasama si Django. Hindi pa nakakakita si Django ng ganoong eksena. Suhestyon niya, tumakas na tayo agad. Malaking kasalanan ng pagpatay sa pulis, pero ang dentista, ni hindi man lang nag-aalala. Pinapanood pa nga niya si Django, para daw manood ng magandang palabas. Maya-maya, dumating na ang mga huwes para manghuli. Nagdala siya ng mga tauhan, sobrang lakas ng puwersa nila. Basta't lalaban ang mga kriminal sa loob. Puputulan sila ng bala. Sumuko na ang dentista. May hawak na papel na lumabas. Nagtaka ang hukom. Bakit pumatay ng pulis? Huwag kayong magkamali. Ang kapitan ng pulis ang aking pinatay kanina. Sa totoo lang, isang takas na kriminal iyon. 3 taon na ang nakakaraan, nagnakaw siya sa isang bukid. May 200 piso dolyares na pabuya ang gobyerno. Ito ang warrant of arrest. Kung hindi ka naniniwala, magpadala ka ng telegrama sa korte ng Texas. Sa madaling salita, opisyal ng batas, kailangan mo pa akong bayaran ng 200 piso dolyar. Pagkatapos noon, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Habang nasa daan,
Nalaman ni Django na hindi pala dentista ang lalaki. Mangangaso pala siya ng mga kriminal na may pabuya. Sheriff na kanyang pinatay kanina. Daanan lang para tapusin ang isang maliit na gawain. May tinanggap siyang bounty hunting mission. Ang mga kapatid na Brito ang target, pero hindi niya sila kilala. Kaya pinapanta niya si Django para hanapin sila. Pananggakwan niya si Django ng kalayaan kapalit ng pagkumpleto ng misyon. Di nagtagal, nakarating na sila malapit sa plantasyon kung saan nagtatrabaho ang magkakapatid. Pinili niya si Django ng isang damit, dahil magpapanggap silang papasok sa mansyon. Para hindi sila mahalata, hindi makapaniwala si Django, na isang itim na tulad niya ay may karapatang pumili ng kanyang susuotan. Sigurado ka bang ako mismo ang pipili ng damit ko? Oo, sigurado ako. Nagsuot si Django ng isang mamahaling kasuotan. Mukhang isang tunay na ginoo. Napakakapansin-pansin din. Pumasok siya sa plantasyon bilang katulong na dentista. Mayabang at di nagpapatalo. Ang mga aliping dito ay namamangha. Akala nila'y nakakita si Django ng mabuting amo. Medyo nagalit naman ang may-ari ng plantasyon. Ang alipin ay nakasakay sa kabayo sa kanyang lupain. Ang lakas ng loob. Para mapakalma siya, nagkunwaring bibili ang dentista ng alipin. Namamahalin. Agad na napalitan ng tuwa ang galit ng may-ari ng plantasyon. Siyempre, gagawin niya ang oportunidad na dumating. At si Django, ayon sa plano, ay nagpunta para kumpirmahin kung naroon ang magkakapatid na Brito. Pagkatapos umikot, nahanap niya ang dalawa sa tatlong magkakapatid. At ngayon, inaabuso na naman nila ang isang aliping babae. Dahil lang sa nabasag na itlog, dinakip siya ng dalawang tagapangasiwa, at tinali sa puno. Mukhang nasisiyahan silang handa ng paluin. Takot na takot ang babae. Ang latay ng panghampas ay hindi lang basta masakit. Grabe, nakakamatay. Agad na nakarelate si Django sa nakita niya. Madalas din siyang bugbugin ng mga gagawng ito noon kasama ang asawa niya. Pinigilan niya ang galit niya. Mabilis siyang lumapit sa mga ito. Nang akmang hahampas na ng latigo ang foreman. Sumagot siya. Mga gago, natatandaan niyo pa ba ako? Hindi pa nakaka-react ang foreman. Ay binaril na siya ni Django. Lahat ay nagulat. Isang alipin ang naglakas loob na bumaril sa isang puti. Baligtad na ang mundo. Hanggang sa bumagsak ang foreman. Tsaka lang nakareact ang isa pang foreman. Pero huli na ang lahat. Kinuha ni Django ang latigo sa lupa. At pinalo siya ng buong lakas. Ginantihan niya ang dating pang-aabuso sa kanya. Pati na rin ang sa kanyang asawa. Nang makalasap na siya ng ganti, binuwalang lahat ni Django ang bala sa baril niya. Napatay ng magkakapatid ang dalawa. Ang isa naman, nang makitang delikado na, ay tumakas gamit ang kanyang kabayo. Buti na lang at nakarating agad ang dentista. Ang galing ng tira niya. Isang putok lang, patay na ang foreman na nasa kabayo. Agad namang dumating ang may-ari ng plantasyon kasama ang mga tauhan niya. Pinatay niya ang mga puting tauhan niya sa kanyang plantasyon. At isang itim pa ang bumaril. Napakasama nito, hindi ito mapapatawad. Hindi na nga niya inalampa. Pinatay na niya agad, at ang dentista ay napakadalubhasa. Agad na sumuko at nagpaliwanag. Ako ay isang bounty hunter na sertipikado ng gobyerno. Ang tatlong foreman na ito ay mga wanted. Uulitin ko po ulit. Ang warrant of arrest ay nagsasabing dead or alive. Kaya naman pinatay namin ng aking kasamahan ang tatlo. Nasa ilalim kami ng batas nang gawin namin iyon. Alam kong excited kayo. Pero kailangan ko kayong bigyan ng babala. Ang pananakit sa mga taong nagpapatupad ng batas ay may parusang. Bitay hanggang sa kamatayan. Natakot ang lahat. Pagkatapos payagan, inilabas ng dentista ang warrant of arrest. Isa na ring tagapagpatupad ng batas. Nagpatawad ang may-ari ng plantasyon at pinalaya ang dalawa. Dala ng dentista ang mga sukat ng tatlong magkakapatid. Papunta sa susunod na bayan. Doon niya isusuko ang kanyang misyon at tatanggap ng gantimpala. Ngunit ang may-ari ng plantasyon ay hindi nagpakita ng pagtutol. Ngunit ang kayabangan na nakaukit sa kanyang puso, hindi kailanman papayagan ang mga itim na bumaril sa mga puti. At sa mismong teritoryo pa nila, pinatay ang mga tauhan niya. Bawal manghuli maliban na lang kung sila ang unang bumaril. Masyadong mura ang isang bala para sa kanila. Susuntukin natin hanggang sa mamatay ang mga itim na iyon. Sisiguraduhin kung ako mismo ang mag-aalis ng damit nila at susuntukin sila.
Putang ina. Suotin mo to, wala kang makikita. Handa ka na ba? Teka, hahanapin ko muna yung butas para sa mata. Putsya. Nap unit. Sino ang gumawa nitong kalokohan? Asawa ni Velarde. Kung ayaw mo, gumawa ka na lang ng sarili mo. Pakikinggan, walang sino man ang nagsabing hindi magpapasalamat kay Johnny. Kung hahayaan akong magbutas sa helmet na ito, tiyak na mas maganda ang gagawin ko. Robert, nakikita mo ba? Hindi masyado. Kung hindi ko gagalaw ang ulo ko, medyo makakakita ako. Pero kapag sumakay na ako ng kabayo, ang helmet na ito ang sumasayad, kaya nabubulag na ako. Buisit. Nap unit ko rin ang akin. May extra kayong helmet. Wala nang extra helmet ang sinuman. Tinatanong ko lang naman. Bakit ba kailangan nating magsuot nito kapag nakasakay sa kabayo? Gago. Kung hindi tayo magsusuot nito kapag nakasakay sa kabayo, paano natin maipapakita na magkakasama tayo? Wala akong makita dahil sa bagay na ito. Hindi ako makahinga. Hindi ko ito maisusuot kapag nakasakay ako. Liz, ayoko na. Pinanood ko ang asawa ko na nagtrabaho ng isang araw para gumawa ng 30 nito. Mga walang utang na loob, hindi nyo man lang pinapahalagahan. Ang naririnig ko lang puro reklamo, puro reklamo. Huwag na kayong manggulo sa akin o sa pamilya ko simula ngayon. Makinig kayong mabuti. Huwag ninyong kalimutan kung bakit tayo nandito. Papatayin natin ang mga Negro sa kabilang bundok. Bibigyan natin sila ng leksyon. Okay, hindi ko na maintindihan. Suot pa rin ba natin ang mga maskara? Sa tingin ko, maganda naman ang mga maskara. Oo nga, pero hindi naman ako nagrereklamo. Pwede naman silang maging mas maayos pa. So, paano kung wag na lang nating isuot yung maskara sa pagkakataong ito? Pero sa susunod, gawin nating maayos yung maskara, para magkaroon tayo ng perpektong logo. Ayoko nang isuot. Teka lang. Hindi ko naman sinabing huwag magsuot. Pag suot, walang makakakita ng daan. So, mas mabuti pa rin kung makakakita ng daan. Gago, ito'y pag-atake. Hindi ko kayo nakikita. Ano naman? Ang mahalaga, nakikita ng kabayo. Ito ay isang pag-atake. Kaya naman nakamaskara siya. Habang takip silim, hinabol niya si Django. Dahil karwahe ang kanyang hinahabol, mabilis nilang nahabol, at pinalibutan ang karwahe. Pero walang tao sa loob o labas ng karwahe. Pati ang mga bangkay ng magkakapatid ay wala na. Naramdaman ng may-ari ng plantasyon na may mali, masyado ng huli. Ang matalinong dentista, matagal na niyang inaasahan ito. Atake. Malaking pinsala ang idinulot ng pagsabog na iyon sa kalaban. Nagsipagtakbuhan ang mga nakaligtas. Itinaas ni Django ang kanyang baril at nag-aim. Pinatay niya ang may-ari ng plantasyon na lumabag sa batas para sa gobyerno. Namangha ang dentista sa galing ni Django sa pagbaril. Gusto niyang sanayin si Django bilang mangangaso ng mga kriminal. Para hulihin niya ang iba't ibang mga takas at makakuha ng kapalit, patayin ang masasamang mga puti, at kikita pa. At gustong-gusto naman ni Django. Nakita niya na ang dentista ay isang mabuting puting taong nagtrato sa kanya bilang tao. Kaya naman naglakas loob siyang humiling. Hindi niya alam kung saan ipinagbili ang kanyang asawa. Ang pera, pwede na niyang iwanan. Umaasa siyang pagkatapos niyang kumita ng sapat na pera para sa dentista, matutulungan siya nitong mahanap at mailigtas ang kanyang asawa. Agad namang pumayag ang dentista. Sa mga sumunod na misyon ng paghahanap, tinuruan siya ng dentista ng husto ng maraming kasanayan. Basta't hindi naman delikado ang trabaho, lahat ay ipinagagawa niya kay Django. Isang araw, habang pinapatay nila ang isang wanted criminal, hindi nagawang patayin ni Django ang target, dahil ang anak nito ay nasa tabi. Napahanga ang dentista sa kabaitan ni Django. Pero dahil siya ang nagdala kay Django sa landas ng pagiging bounty hunter, responsibilidad na niya ito. Sinabi niya kay Django, hindi dapat magpadala sa emosyon ng isang bounty hunter. Ang target na ito ay isang malaking demonyo na mamamatay tao at magnanakaw. At ang pagpatay sa kanya, ay may $7,000 na gantimpala. O narinig lang na ang kalaban ay isang malaking demonyo. Agad na pinaputok ni Django ang kanyang baril. Sa gitna ng pag-iyak ng bata, bumagsak at namatay ang target. Pagkatapos nito,
Hindi na muling nagpakita ng kahinaan si Jiang Ge sa sentro ng mga misyon. Dumating na ang taglamig. Si Jiang Ge naman, na may likas na husay sa pagbaril, ay lalong sumarap ang paggamit ng baril. Halos mapantayan na niya ang dentista. Lalong gumanda rin ang kanilang pagtutulungan. Dahil sa tulong ni Jiang Ge, nagsimulang tanggapin ni Yui ang mga napakahirap na misyon na dati hindi niya magawang isipin. Nakaranas din kami ng panganib. Ngunit dahil sa kanilang perpektong pagtutulungan ay naagapan lahat. Kumalat na sa buong mundo ang pangalan ng Black and White Killers. Parang kailan lang, tagsibol na pala. Kumita ng malaki si Jiang Ge sa pagiging dentista. Totoo, napakalaki. Panahon na para tulungan ni Jiang Ge ang kanyang asawa. Dumating ang dalawa sa isang maliit na bayan. Napaka-aktibo ng kalakalan ng mga aliping itim dito. Madalas dito bumibili ang mga may-ari ng mga kalapit na bukid at plantasyon. Sa pagsusuri sa mga tala ng bentahan, natuklasan ni Dr. Schultz na ang asawa ni Django ay ipinagbili sa kalapit na plantasyon ng asukal. Kung ordinaryong plantasyon lang sana, madali lang yun. Ilang daang dolyar lang, mabibili na ang isang aliping babae. Pero hindi ordinaryo ang plantasyon ng asukal na yun. Sikat ang may-ari noon sa sobrang kalupitan. At saka mayaman. Hindi madaling makalapit sa ganyang tao. Di niya papansinin ang maliit na pera. Kung lalapit ka at sasabihing bibili ka ng isang aliping babaeng itim, siguradong papaalisin ka agad. Kaya gumawa ng plano ang dentista. Susubukan nilang akitin ito. Narinig kasi nila na mahilig manood ng santukan ng mga itim ang may-ari ng plantasyon. Nagpanggap ang dentista bilang isang mayamang mahilig sa parehong bagay. Samantalang si Django naman ay nagpanggap na isang negosyante ng alipin. At dinala ang mayaman sa Candyland. Bibili ito ng isang black na boksingero mula sa may-ari ng plantasyon gamit ang napakalaking halaga ng pera. Tapos habang binibili ang boksingero, magpapakita siya ng interes sa asawa ni Django, para makuha ito bilang regalo. Tapos na ang plano. Dumiretso sila sa bahay. Sa paggabay ng samalubong sa kanila, sa wakas ay nakita na nila ang may-ari ng candy plantation, si Kuya Lee. Nasaksihan din nila ang karumal-dumal na kalupitan ng taong ito ayon sa mga balita. Si Kuya Lee ay nanunood noon ng dalawang aliping itim na naglalaban hanggang sa mamatay. Nang matalo ang isa, inihagis niya ang isang martilyo. Papatayin ng mananalo ang talunan sa pamamagitan ng pagsuntok. Gustong-gusto niyang panoorin ang pagdurugo ng mga itim. Para mabuhay, wala siyang magagawa kundi sundin ang mananalo. May narinig akong mayaman na bumili ng isang boksingero sa sobrang mahal na presyo. Mukhang mahilig din siyang manood ng boxing. Masaya si Kuya Lee na makipagkaibigan. Pero mas hinahangaan niya si Django na nasa gilid. Isang itim na tao ang yumaman sa pagbebenta ng mga kapwa niya itim. Walang mas mababa pa rito. Kakaiba niyang malaman kung paano naging negosyante ng mga aliping itim si Django. Kakaiba ko namang malaman kung bakit ka ganoon na lang kuryoso. Anong sabi mo, bata? Kalma lang, Butch. Hindi niya ako ininsulto. Hindi ko rin naman naramdaman na ininsulto ako. Hindi pa nakakakita si Lige ng ganitong klaseng itim. Mayabang at puno ng tiwala sa sarili. Ikinagulat niya ito. Sa huli, nakipagnegosyo si Lige sa dentista. Nagbayad ang dentista ng $12,000 para makabili ng isang koleksyon na manlalaro ng boxing ni Lige. Kinabukasan, inimbita sila ni Lige sa kanyang plantasyon. Doon niya pinaglalagyan ang mga manlalaro ng boxing niya. Bahala na kayo kung sino ang pipiliin ninyo. Pagkapasok pa lang nila sa lugar, may naabutan silang isang aliping tumatakas. Pero hindi siya nakalayo, dahil nadapa siya sa aso at naipit sa puno. Nagalit si Kuya Lee. Sabi ko naman sa iyo, masarap ang pagkain at inumin dito. Bakit ka tatakas? Hindi ba kita mabuti ang treto? Lalong nagalit si Kuya Lee. Papatayin na sana siya agad. Ngunit biglang nagsabing bibili ng aliping ito ang dentista. Gusto mo ba? Oo naman. Gusto mo bang magbayad ng $500? Para sa halos pilay, na aliping itim na halos wala nang mahawak ang Wallace. Ang kabaitang ito ang nagdulot ng pagdududa kay Kuya Lee. Dali-daling nagsalita si Jiang Ge para maayos ang sitwasyon. Hindi namin bibilhin ang ganyang basura. Sayang lang ang oras mo sa pagtuturo sa aliping ito. Nakakainis na kayo. Pero hindi nawala ang pagdududa ni Kuya Lee. Pinagpakawala niya ang mga aso para kagatin hanggang mamatay ang alipin. Habang ginagawa iyon, titig na titig siya kay Jiang Ge, para malaman ang reaksyon ni Jiang Ge. Sa harap ng pagkamatay ng kanyang mga kapwa,
Ang ibang mga alipin ay nakadama ng pakikiramay. Ngunit si Django ay walang kahit anong pagbabago ng ekspresyon. Sa wakas ay nawala na ang pagdududa ni Lee, at naisip na si Django ay isang natatanging itim. Tulad din ng kanyang matandang katiwala, naglakad ang ilan sa plantasyon, at napunta sa villa ni Lee. Nakita niya ang kanyang matandang katiwala, isang alipin. Mula pa sa lolo ni Lige, ay siya na ang katiwala sa mansyong ito. Madaldal at matalino kaya siya minamahal ni Lige. Ikaw, masamang ugaling nilalang, na-miss mo ba ako? Opo, Ginoo. Na-miss kita tulad ng pagka-miss ni Piauzi kay Pyuk. Para bang ang pagkauhaw ng sanggol sa suso ng ina. Para bang ang pagkauhaw ko sa batong nasa sapatos ko. Huwag kayong magpapadaya sa nakangiting mukha nitong matandang katiwala. Sa katunayan, napakasama ng ugali, mas malupit pa sa mga aliping itim kaysa sa mga puti. Nakita niya si Django na nakasakay sa kabayo. Agad-agad siyang nagsalita ng masasakit na salita. Oh, Stevens. Ipinaliwanag ni Lige sa kanya ang kalagayan ni Django bilang isang malayang tao. Doon lang tumigil ang matandang katiwala, bago piliin ang mga boksingero na alipin. Parang may ibang ibig sabihin ang sinabi ng dentista kay Lige. Narinig ko raw na mayroon kang isang aliping babae na marunong mag-Aleman. Saka Aleman din naman ako. Paano kung siya na lang ang makasama ko? Hindi ko akalain na may ganun palang gusto ang dentista. Agad na pumayag si Kuya Lee. Lalaki, naiintindihan naman. Pinabukas niya ang bakal na kulungan, at pinalaya ang babae. Noong mga nakaraang araw, balak pala tumakas ng babae. Kinulong at pinarusahan siya ng matandang katiwala. Nasasaktan si Jangge nang makita ang hubad na asawa. Para sa ikabubuti ng lahat, kailangan niyang magpigil. Maya-maya, ang asawa ni Django ay inayusan ng maganda, at dinala sa silid ng dentista. Akala ko'y para ito sa mayamang lalaking iyon, pero hindi pala. May sorpresa pala sa kanya ang mayaman. Hoy, ikaw na pasaway. Ikaw na mapanlinlang na demonyo. Pagdating ng oras ng hapunan, pag-usapan na natin ang importante. Basta na lang pumili ng boksingero ang dentista. Tinatanong si Kuya Lee kung pwedeng bumaba ang presyo. Ano ang ibig sabihin ng ye? Ang usapan ay $12,000. Ngayon mo naman ako kukonsultahin sa presyo. Koleksyon ko ito. Hindi pwedeng bawasan kahit piso. Nagkunwaring nasasaktan ang dentista. Pumayag pa rin siya. Sinabi pa niya. Napakagusto niya sa katulong na babaeng maitim na nagsilbi sa kanya kanina. Sana ay may bili na rin niya ito. Para kay Kuya Lee, napakadali lang noon. Anong bili? Iregalo na lang. Tuwang-tuwa ang dentista. Sabi niya, tingnan mo. $12,000 ay hindi maliit na halaga. Kailangan kong maghanap ng abogado para makapagsulat ng isang lehitimong kontrata. Itakda na lang natin ang araw ng transaksyon pagkatapos ng 5 araw. Walang problema ani ni Kuya Lee. Ang plano sana ng dentista ay ang pagpapaantala ng transaksyon ng 5 araw. Pero ngayong gabi na dadalhin ang asawa ni Django. Sa totoo lang, ang kanilang pag-arte ngayong araw ay lubos na nakaligtaan ni Kuya Lee. Ang pag-aangkin na ngayong gabi na kukunin ng babaeng alipin. Mukhang wala siyang reklamo. Pero hindi nakatiis si Django. Noong nag-uusap sila kanina tungkol sa presyo, hindi tumigil si Django sa pagtingin sa asawa niya. Napuno ng awa ang mga mata. Hindi rin nakatiis ang asawa niya. Nakita ng matandang katiwala ang lahat ng iyon. Nagdududa siya kung kilala ni Django ang babaeng iyon. Kaya niya inutusan si Lige. Nahaba rin ang damit ng babaeng alipin. Para pagmasdan ng lahat ang gawa ng sining na ito. Nang makita niya ang mga peklat sa likod ng asawa niya, naunawaan ni Django kung gaano kasakit ang dinanas nito. Sa sobrang galit, halos mapipilitan na siyang magbaril. Iyang tingin na iyan. Nagpatunay sa matandang katiwala na magkakilala nga sila. Kilala tapos magkukunwaring hindi kilala. Ang lihim dito ay halata na. Ipinapunta ng matandang katiwala si Kuya Lee sa silid. At sinabi sa kanya ang kanyang hinala. Ginagawang tanga kanila, nilalaro kanila. Iyan ang sinasabi ko. Hindi sila pumunta rito dahil sa mga lalaking may magandang pangangatawan. Kundi dahil sa babae. Anong babae? Si Hilti. Oo. Shilty, magkakilala siya at ang itim na lalaking si Django. Kakabili lang niya kay Eskimo Joe. Binayaran ka na ba niya? Hindi pa pero. Kung ganoon wala siyang binili,
Hindi siya nagbayad kaya wala siyang nabili. Pero bibili na sana siya, pumunta siya rito para bumili. Tapos ako pa ang pumihil sa kanya. Pagkarinig ng mayordoma, biglang nagkaintindihan si Kuya Lee. Hiningi na pala siya, bumalik sa hapag. Labis na nagalit si Kuya Lee. Pinagbantaan ng dalawa gamit ang mga armadong tauhan niya. Tapos sinabing hindi na ibebenta ang boksingero. Ang babaeng alipin, 12,000. Kung hindi ninyo bibilhin ngayon, kung gayon, kukunin ko ang martilyong ito at papatayin ko siya gamit ito. Sa harap ninyong dalawa, huwag kayong mag-alala, matandang lalaki. Dali-daling inilabas ng dentista ang kanyang wallet, at nagbayad ng $12,000. Tinupad din ni Kuya Lee ang kanyang pangako, at pumirma sa isang kontrata ng pagbebenta. Tapos na ang transaksyon. Dapat tapos na ang lahat, kahit hindi perpekto. Pero hindi talaga makapaniwala ang dentista. Nakagawa siya ng negosyo na walang puhunan tapos kumita ng 12,000. Parang pinapatay siya sa sakit ng loob, para maibsan ang galit niya. Inisip niyang pagtawanan si Kuya Lee. Nakita niya sa bookshelf ni Kuya Lee ang mga nobela ni Alexander Dumas. Naalala ko na naman yung aliping itim na kinagat ng aso kanina. Pareho pa ang pangalan sa karakter sa libro ni Alexander Dumas. Mukhang mahilig pala si Kuya Lee sa autor na yun. Kaya sinabi niya kay Kuya Lee, itim si Alexander Dumas. Gusto mo pala ang isang itim na autor. Ang taas naman ng taste mo. Biglang nawala ang ngiti ni Kuya Lee na kanina'y tagumpay. Nakakasuka ako. Ano, sino ba ang hindi? Habang paalis na ang dentista, tinawag siya ni Kuya Lee. Mayroon akong isang tuntunin dito. Pagkatapos ng transaksyon, dapat magkamayan. Sino mang sumairon ng tuntunin, babarilin. Ang pagkamayan ay isang simpleng bagay lang naman. Pero hindi inaasahan na ayaw talaga siyang makipagkamay ng dentista. Tapos bigla na lang siyang naglabas ng baril, at binaril at napatay si Kuya Lee doon din. Ito ay hindi inaasahan ng lahat, pati na ang mga tauhan ni Kuya Lee. Natulala siya ng ilang sandali, bago niya naisip ang barilin ang dentista. Pasensya na, hindi ko napigilan. Hindi rin inasahan ni Django kung paano magiging ganito ang mga pangyayari. Kinuha niya ang baril ng kanyang tauhan, at pinatay ito, at nakipaglaban siya ng habang buhay sa mga puti sa plantasyon. Mayroon naman siyang protagonist aura, isa siya laban sa 10 pero siya pa rin ang namunguna. Ang daming bangkay ng mga puti ang nakakalat sa lupa, at dito na nga nagsimula ang nakakasawa ng eksena. Dinukot ng matandang Katie wala ang asawa ni Django, para maipasuko siya. Hulaan mo pa. Sasabihin ng asawa niya, huwag mo akong intindihin, tumakas ka na. Pero sisuko pa rin si Django. Sinabit si Django ng patiwarik, nagplano ang mga puti ng iba't ibang paraan para pagmalupitan siya. Bugbugin hanggang mamatay at aipakin sa aso. Una, hihiwin. Tapos, babalatan. Susunugin ng bakal na pamalo, pero wala sa mga plano ang nakakapagpatibay sa mga puti. Sa huli, ang ganitong klaseng pang-aabuso ay wala namang kakaiba. Madalas naman nilang ginagawa ito. Kung hindi ito maayos na mahawakan, mamamatay si Django dahil sa sakit. Masyadong mura yun para sa kanya. Sa huli, ang matandang Katie wala ay nakaisip ng paraan. Ipinagbili si Django sa minahan. Grabe ang hirap ng mga alipin doon. Hanggang sa araw ng kanilang kamatayan ay kailangang magmina sila gamit ang malalaking martilyo para sa may-ari ng minahan. At magtitiis sila ng walang katapusang pagpapahirap. Kapag hindi na kaya, susuntukin ang ulo nila ng martilyo. Ngunit minamaliit ng matandang Katie wala ang talino ni Django. Ginamit niya ang isang wanted poster para lokohin ang ilang mga puting nagbabantay sa kanya. Isa pala akong mangangaso ng ulo. May isang $12,000 na bounty sa Candyland. Simple lang, sumama ka sa akin para patayin ang ilang kriminal. Nag-alinlangan ng puting lalaki. Tinanong niya ang ibang mga alipin. Kinumpirma na nakasakay si Django sa kabayo papasok sa plantasyon kahapon. Hindi siya alipin. Tuwang-tuwa ang mga puting lalaki. Magkano lang ba ang bayad sa pagpatay ng isang alipin? Papatay lang naman ng ilang kriminal, tapos mahigit 10,000 piso ang kita. Tanga lang ang hindi sisang-ayon. Kaya naman agad nilang pinakawalan si Django. At binigyan pa siya ng baril at isinama sa grupo nila. Pero hindi nila inaasahan na papatayin sila ni Django. Pagkatapos, sumakay siya sa kabayo at nag-isang bumalik sa plantasyon para iligtas ang asawa. Lahat ay pumunta sa libing ni Lee. Pinatay ni Django ang ilang natitirang tauhan.
At pagkatapos ay natagpuan niya ang kontrata ng pagbebenta ng kanyang asawa sa katawan ng dentista. Bago umalis, hinalikan niya ang dentista sa hangin bilang pasasalamat dahil walang bantay. Madaling nailigtas ni Django ang kanyang asawang nakakulong. Ngunit hindi siya kontento. Maghihiganti siya para sa dentista. Pumunta siya sa villa at pinatay ang lahat ng mga puti. Matapos niyang sugatan ang Katie, wala nitong alipin. Sinindihan ni Django ang mitsa at lumabas sa mansyon. Django, isang walang hiyang hayop ka. At doon natapos ang pelikula. May mga hindi nakakaintindi kung bakit mas pinili ng dentista na magpakamatay na lang kaysa makipagkamay kay Lee. Kahit si Django ay hindi nakakaintindi. Ang totoo, ang dentista ay isang tumututol sa kalakalan ng alipin. Hindi ang paggastos ng mahigit $10,000 ang ikinainis niya, kundi ang pagbili ng isang babaeng aliping nagkakahalaga lang ng ilang daan, kundi ang pagkatalo niya sa isang malupit na may-ari ng alipin. Dapat sana'y nailigtas niya ang babae gamit ang kanyang katalinuhan, pero naging isang transaksyon na may kasunduan sa pagbili. Ibig sabihin, tinanggap niya ang kalakalan ng alipin. Ang mas nakakainis pa, ay kinailangan pang makipagkamay ni Kuya Lee para ipagdiwang ang kanyang panalo. Kaya naman umabot sa sukdulan ang galit ng dentista. Hindi na niya napigilan at napatay niya ito. Mayroon ding nagsasabi na wala na lang maisip ang director. Kaya pinatay niya na lang silang dalawa pareho. Dahil napakalaki ng pagkakaiba ng ugali at kakayahan ng dentista sa simula at sa huli ng pelikula. Para na siyang ibang tao. Pero wala na rin kaming nagawa. Dahil sa limitasyon ng takbo ng pelikula at sa mga problema mismo ng mga artista. Ang paglalarawan sa paglaki ni Django sa pelikulang ito ay napakapangit. Isang paglipat lang ng eksena at ilang linya. Bigla na lang naging malakas si Django mula sa pagiging mahina. May problema rin ang pagpili ng mga artista. Lubos na namayani ang supportang karakter na dentista kaysa bida. Ang pagganap ni DiCaprio bilang may-ari ng alipin. At ang paglitaw ng isang katulong na itim na ginampanan ni Samuel L. Jackson. Ay lalong nagpalubog kay Django. Ang pangunahing tauhan, bilang isang suportang karakter na nagtutulak lamang sa takbo ng kwento, na kaya namang alisin, ng dentista, may-ari ng alipin, katulong na itim. Kahit alin sa tatlong ito ay pwedeng tanggalin. Mas nakakaapekto pa nga ito kaysa kay Django. Ibig sabihin, walang koneksyon ang pelikulang ito kay Django. Kaya naman sobra ang pagpapahina sa dentista. Dahil dito, kinailangan ng director na humanap ng paraan para maayos ang karakter. At naisip niya ang madaling solusyon na ito. Agad niyang nalutas ang tatlong malalaking hadlang sa pagitan ni Django. Pero, hindi pa rin ito matatakpan ang naresolbang si Django. Isang classic na pelikula. Gawa kasi ito ng henyo at direktor na si Quentin. Ang pelikulang western na ito na may halong komedya. Sulit panoorin. Sino ba yung itim na yun? Alam mo ba kung ano ang itatawag nila sa'yo? Ang pinakamabilis na barilero sa timog.